Unsay nakanindot sa 4x4 mga busing. Timula ka ora sa sira usa. Sugo ra ba? No. Bilang isang farmer vlogger mga bossing, katuwang ko sa aking trabaho itong aking Isuzu D-Max 4x4 3.0. Hindi ko masabi sa inyong pangpurma kasi halos ng kanyang trabaho ay dito po sa UMA. Maaasahan sa pangmabigatang karga kahit medyo madulas at medyo mahirap yung daan. Kung sakaling mabalaho, hindi ho makakaahon dahil madulas, mayroon po tayong choice. Depende po sa sitwasyon ng daan mga bossing at depende rin po yun sa ating karga. Kung hindi kayang iahaw ng dalawang gulong sa huli, mayroon pa tayong front, dalawang alas na gulong sa unahan mga bossing. Tested and proven ko po yan dito sa amin sa bundok. Minsan may karga po ako mga pataba. Panahon po kasi ng application ng pataba, siyempre mga bossing tag-ulan. Yung lupa po dito sa amin pag mabasa ng ulan, sticky at madulas. Noon, nung maliit pa po yung aking tubuhan, minumotor ko po mga bossing, pero siyempre talagang mahirap. Pero dahil nga po ay nagkakaroon tayo ng mga ekstrang grasya at nag-expand po yung aking area ng tubo, aming trabaho nagsasabay-sabay na po ngayon mga bossing sa iba't ibang departamento. May nag-i-spray kaya yung motor ko, gamit po nila panghakot ng tubig. Spray po yun, application para sa herbicide. May mga nagdadamo din po mga bossing, hand weeding, at may mga nag-aararo din po. Medyo distansya po ang area na lilipatan ko sa mga pakang ito or stock na ito. Ito po ang choice ko mga bossing sa pangmabilisang diskarte. Nung bumili po ako, hindi ho ako nakamaling pumili ng 4x4 mga bossing dahil nakikita ko talaga yung kanyang purpose. At sa advice naman po at sa tulong ng aking malapit na kaibigan, anak po siya ng yumaong mayor dito sa amin, Boss Tata Carl Saranya, maraming salamat sa iyo bossing. Hindi lang po sa pagkakataong ito na may karga akong mabigat, hindi ko lang po kasi makuna ng video mga bossing, minsan kasi kinakapoy na ako. Kaya na po mga bossing, naka-engage po tayo ng premiere at bababa ako dito sa may driver seat. Naka 4 low, dahan-dahan po yung aahon, medyo madulas at mabigat po yung kanyang dala. Kaya much better manigurado na po ako mga bossing para hindi po mahirapan yung makina, inalalay ko na lang yung dalawang gulong sa harap. So ayan na po mga bossing, wala na po ako dyan sa driver seat at nakaganda nito kahit nga po ay maglalakad ka lang dyan sa kanyang tabi, siya naman po ay magmamaniho lang siyang, aalis din siya magdahan-dahan lang. Kahit old model pero dahil nga po ay naka-electronic na tayo mga bossing, kusang nag-a-accelerate na lang po siyang mag-isa. Sa kagaya kung magsasaka, maganda po talaga ang manual at saka 4x4. Pero marami naman pong choice mga bossing, kung hindi talaga kayong pick up, mayroon naman po mga 4x4 dyan na iba yung makina. Mas mura and low maintenance, pero dahil nga po ay nandito na po ito sa akin, inalagaan ko na lang po mga bossing kung ano yung nararapat sa kanya, yun binibigay ko po. Ulan, init, mabigat na karga, transportation po mga bossing dito sa aking UMA sa farm. Damay po siya lalo na pag nagmamadali na ako. Dito sa bundok, lalo na pag magsasaka ka, hindi basta-basta yung trabaho ay tinirari araw-araw. Buong araw kang mababad sa mga mabibigat na trabaho, basa ka talaga sa pawis, 2 to 3 times a day ako minsan magbihis. Ilang beses na po ako natuyuan ng pawis pagdating ng hapon, hindi mo na kayang sikmurain yung sarili mong amoy. Minsan yung amoy ng mga kasamahan ko, talagang hindi ko na talaga maipaliwanag mga busing. Hindi na amoy tao, amoy aswang na. Heltok po yan mga busing, walang labis at walang kulang. Yung iba ko kasing kasamahan, hindi po yan magbibihis ng damit, good for 1 week. Iba po yung pang-uniform namin dito sa trabaho. Mauubos kasi yung oras mo sa paglalaba, kung bawat hubad mo maglalaba ka. Gastos pa sa sabon, consuming of time. Magugutom ka pagdating ng sahuran, wala kang pera, kaya priority po yung trabaho dito kaysa paglalaba. Dito sa amin, hindi baling nangangamoy kami aswang, importante may makain po mga busing. Totoo po yan, hindi po ako nagbibiro sa inyo, kaya wag po kayong lumapit sa amin, lalo na pag nagtatrabaho kami, amoy aswang po kami niyan mga boss. O sa mga kapwa ako nagtatanim ng tubo at sa mga kapwa ako nagtatrabaho sa tubuhan, relate nyo po ba yung mga sinasabi ko? At pagkalipas lamang ng ilang minuto, nandito na po kami sa aming final destination mga bossing, at ito na po pala yung area of responsibility. Ito ko na po itatanim yung aking mga tangkay ng tubo. May mga bakanting area, sayang po kasi kung hindi tataniman, nagre-rent lang po ako dito mga bossing. Per year po kasi ang counting dito, so dapat every year may makukuha po akong tubo para hindi lugi sa panahon at hindi rin po ako lugi sa pagrenta.